gagawin ang Diyos. At sabi ko nga po kaninang umaga, hindi sapat ang sinasabi nating pananampalataya dahil last Sunday pinag-usapan natin ng move in faith. Tanong mo nga sa katabi mo, kumusta na ang faith mo? Ayan, ano pong sabi? Ayan. Namumove na po ba ang mountain sa faith na meron tayo? Sabi ko nga po, hindi sapat na sinasabi natin na pananampalataya natin, hindi lang sinasabi, kundi dapat nakikita sa pamumuhay. Kung totoo ang pananampalataya, makikita sa lakad. Tama po ba? Kung kay Kristo ka, dapat kita si Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat kita si Kristo. So, ang buhay ng mananampalataya po ay salamin ng buhay ni Jesus. Pag nakikita ka po ng tao, ikaw ay salamin ng buhay ni Jesus. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo. Kamukha ba ni Jesus o yung Kristo sa sabungan o Kristo sa langit? Ayan, Kristo sa langit. Amen. So, we move in faith and now we need to move in Christ likeness. Sabihin natin, move in Christ likeness. Tayo po ngayon, taong ito, if we want na malaman that we are called to move, pagkatapos mag-move in faith, God wants us to move in Christ likeness. Kumilos tulad ni Kristo. Kristong kilos, kahawig. Ulitin mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo, kahawig ka ni Jesus. Diyos ko, parang hindi naniniwala. Ano bang nakikita mo at hindi ka naniniwala? Amen. Kawangis ni Jesus. Okay? Sabi sa 1 John 2:6 ng NIV, sabi po doon, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ulitin ko po, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Okay? So buksan po natin yung Bible natin. 1 John 2:6. Sabi po doon, anong sabi sa Tagalog version, sa Pinoy version? Kung sinabi nating united tayo sa Diyos, gayahin natin kung paano namuhay si Jesus Christ. Ulitin ko po, kung sinabi nating united tayo sa Diyos, gayahin natin, sabihin natin gayahin. Sino po dito ang meron siyang artistang ginagaya dahil fans siya ni Coco Martin, ni Belmanians, mga Suranian, amen? Mga Sura, hindi pala Sharon yan. Suranian, okay? So may mga, alam mo yon, pag si Daniel Padilla ang ginagaya mo, lagi kang nakamaong na jacket. Okay? May mga ginagaya tayo, pero sabi dito, no, gayahin natin kung paano mamuhay si Jesus Christ. Alam niyo po, to live in Him, the Lord bless His word, to live in Him is not just belief. It is imitation. Hindi basta tayo ay naniniwala, pero gusto ng Diyos ngayong taong ito ay gayahin natin ang Diyos. Sino pong gusto niyang magaya si Jesus? Hindi naman kopyang-kopya, pero the way He lived, the way Jesus lived, gusto po ng Panginoon ay magaya natin siya. Bakit po? At itong taon ito, if you want to move and mag-move ang ating prayer, sabi natin, bakit ga? Ang bagal-bagal ng prayer ko. Baka hindi lang move in faith. We need to move in Christ likeness. Gusto ng Diyos makita at ma-identify ng tao ang hitsura ng Diyos sa'yo. Para pag ibinigay niya ang mga prayers mo, and the Lord granted all your prayers, mag-glorify ang pangalan ng Diyos. Bakit? Kitang-kita na may Kristo ka sa puso. Amen. Amen po ba? Dahil pag ang Diyos ay nag-glorify sa buhay ng isang tao because the Lord grant
all your prayers, I tell you po, taong 2026, hindi ka lang magiging blessing sa iba, pero ikaw mismo, tatanggapin mo ang lahat ng mga prayer requests mo, igagrant ng Lord. Sabihin niyo sa akin, bakit? Kasi makikilala ang Diyos mong pinaglilingkuran. Amen. So Christ-likeness ay hindi po basta instant perfection. Na kapag tinanggap po si Jesus today, mababago ka na. Amen? Na pag tinanggap po si Jesus Christ, mamaya ay talagang 100% ay talagang hindi ganun ka-perfecto. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, pag Christ-likeness, it's a daily surrender. Araw-araw na pagsuko ng lahat ng gusto nating mabago sa buhay. Amen. Allowing Jesus' light to be formed in us. Okay? So, napaka-importante po na hindi mo lang kailangang piliting maging tulad niya, habang mas nakikilala mo siya, mas nagiging tulad ka niya. Ulitin ko po. Hindi mo kailangang pilitin na maging tulad ng Panginoong Jesus. Sino po nakakita na po ng manggang hinog sa puno at nakatikim na taas ang kamay? Hinog na mangga na hinog sa puno. Wala pa? Ako nakatikim na po ako doon. Sino po ang nakakain na ng puno? ng mangga na hindi hinog sa puno, kinalburo. Nakakain ka na, Bi? Mabuti pa yung bata, naimik. Okay, gusto ko yan, Bi. Thank you. Yung kinalburo, yung hilaw siya nang kinuha sa puno, tapos pinahinog. Nilagyan ng mga sahan ng saging, tapos nilagyan ng kalburo. Ako po ay nagaganon yung tatay ko noon eh. Alam niyo po ba ang pagkakaiba noon? Pag kumain ka ng hinog na mangga sa puno na hinog, pantay ho ang tamis. Tayo nga'y bumili muna ng mangga, no? Parang pakiramdam ko yung mangga ang itsura ko sa inyo eh. Ngasim-ngasim kayo eh. Ang hinog niya napakasarap, maasim pero hindi siya yung parang pilit na talagang para kang kumain ng suka. Pero pag iyon po ay ang mangga ay kinalburo o pinahinog lang sa isang tiklis o sa isang alam niyo po bang siya ay hindi pantay ang pagkakahinog? May matigas. Nakakatikim mo kayo ganon. Ayan, hinog sa pilit. Hello. Yung kabila ay matigas, yung kabila ay matamis, yung kabila ay maasim. Nagigets niyo po ako. So sa pagbabago ng buhay, ayaw ng Diyos, pinipilit ka. Gusto ng Diyos, kinokonek mo ang sarili mo sa puno, walang iba kundi sulod, para yung hinog mo ay natural na natural. Ang tamis mo'y pantay na pantay. Sabi mo nga sa katabi mo, magpakahinog ka sa puno. Naintindihan nyo na. Naintindihan nyo na. Ano ba yung kalburo? Ano ba yung tiklis? Alam mo yun, yung ilalagay ka ng anak mo, ng asawa mo, o bagulang mo, marinig ka. Dito ka, himagbago dyan ha. Sumimba ka't nang ikimagbago. Hello. Alam niyo po, kapag ang isang tao'y pilit laang, walang changes, mabagal, parang hunyango, ang kabila ay maasim at ang kabila ay matamis. Sino pong gusto dito? Pantay, parehong matamis. Sabi mo sa katabi mo'y magpakahinog ka sa puno. Amen. Yun yung sinasabi kong, habang mas nakikilala mo siya, mas nagiging tulad ka niya. So if you always know Him at nasakikilala mo ang Diyos, mas nagiging tulad ka niya. Mas malapit ka kay Kristo, mas magiging katulad mo siya. Kaya ngayong taong ito, sabi po ni Ferdy Baga, it is a 5786 that you must always connected sa ating Panginoon. Itong mundo, itong earth, gagawing langit, pakikita ang langit, para habang namumuhay ka papuntang langit, alam mo kahit nasa lupa ka, ramdam mo na parang langit ito. Bakit?
Kasi alam mo, malapit ka at nagiging tulad ka ni Kristo. Alam niyo po, ang Christian life ay hindi lang pagpunta sa langit, kundi pagdadala ng langit sa lupa sa paraan ng pamumuhay. Kasi po pagdating sa langit, sino po lang ang pupunta? Yung tumanggap sa Panginoon. Tama po ba? Hindi po pwede doon ng makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka. Itanong mo, ito naman itanong mo, pwede ka. Amen. Amen po ba? Kaya doon walang soul winning. Wala po doong pag-i-invite sa church. Walang pagpapakilala kay Jesus. Bakit? Lahat doon winner na doon, na-win na doon. Amen. Kaya dito po ginagawa sa lupa ang pag-uwi ng tao at pagkilala sa Panginoon. Tama po ba? So gusto ng Panginoon, hindi lang maranasan natin yung papuntang langit pero hayaan po nating magdala itong ating pamumuhay papuntang langit. Amen. Taas po ang gustong pagdating ng panahon, papuntang langit siya. O picture, dali picturean tayo. At titingnan natin kung tayo nakasulat doon. Amen. Mabuti pa yung mga bata. Palapakan natin ng Panginoon dahil tayo lahat ay papunta ng langit. Okay? Aba, sayang naman ng mga ulay natin, yung mga papabulbo natin, guys. Kung tayo masusunog lang sa impyerno, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, sayang gwapo mo at sayang ganda mo. Amen? Amen po ba? Aba, talagang, kung sinasabi mo kay Kristo ka, dapat makita si Kristo sa'yo. So Christ-likeness ay hindi minsanan, ito'y araw-araw. Ulitin ko po, ang Christ-likeness ay hindi minsanan. Ay, pag Sunday dapat banal, pero dapat pag Monday din hanggang Saturday. Amen. Amen. Andyan pa kayo? Sarap naman. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 11 verse 1, sabi doon sa NIV, follow my example as I follow the example of Christ. Sabi doon ni Paul, sundan nyo yung halimbawa ko dahil yun din ang ginagawa ko at tinutulad ko gaya ng kay Kristo. Tama po ba? Hindi pwedeng sabihin ni Paul na sundan nyo ako kung hindi maganda ang nakikita kay Pablo. Pero kung bakit very proud, very kumpiyansa si Paul kasi alam niya papuntang langit yung ginagawa niya. So sinabi niya sa mga taga-Corinthians, follow my example as I follow the example of Christ. So tingnan natin, kung ngayong taong ito, God wants us to move in faith and to move in Christ-likeness. Paano po ba? Paano po ba mag-move in Christ-likeness? Una po, have the mind of Christ. Have the mind of Christ. So tingnan natin yung Philippians chapter 2, verse 5. Philippians chapter 2, verse 5. Ano po sabi sa English? Have the same mindset as Christ Jesus. Ano pong daw sabi? Yung daw ating isip ay katulad na maging mindset ng isip nino? Ni Kristo. Okay? So, ang ganda po nung sinabi dito, have the mind of Christ, have the same mindset as Christ Jesus. Tingnan ko po sa Tagalog. Sabi doon, verse 5, gayahin nyo ang ugali ni Christ Jesus. O, pag pinag-usapan po ang ugali ni Kristo, doon man tayo sa ugali ni Kristo, huwag yung kapitbahay natin, no? Huwag yung ugali ng katabi mo. Ano po ang ugali ni Christ? Siya po ba ay may pagbigay? Amen? Siya po ba ay maunawain? Siya po ba ay mapagmalasakit? Ang ugali po ba ni Jesus, nagpe-pray ba siya? Ang ugali po ba ni Jesus Christ, nagbabasa ng Bible? O itanong mo sa katabi mo, anong ugaling meron ka? Mabait? Ba si Jesus din yon? Amen? Amen po ba? Nakukuha niyo po yung punto ko. If you have the mind of Christ, you have the same mindset as Christ Jesus. At ang ginagawa po ni Christ, lahat ng ating binanggit. Tama po ba? So kung isip ni Kristo ang nasa atin, magbabago ang ating kilos. Tama po. Ulitin ko po. Kung ang isip ni Kristo ay nasa atin. Kasi ang isip ni Lord, mapagbigay siya, nananalangin siya, nagbabasa siya ng Bible. Ano pa po? Maalalahanin, mapagmahal, mapagpatawad,
alam niyo po ba, pwedeng mabago din ang kilos natin, pwedeng maging katulad ni Kristo kapag ang isip natin ay katulad ng isip ni Jesus. Amen? Amen po ba? Roma 12:2. Sabi doon, Roma 12:2. Tinatry ko pong magbuklat ng Biblia at nang tayo po ay nasasanay. Roma, baka po hinahanap niyo ang Romans, nasa kalapit ng Genesis, ha? Dahil hindi na sanay magbuklat ng Biblia. Sabi po doon, huwag kayong gumaya. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya. Yung mabuti, yung nagpapasaya sa Kanya, at perfect. Uy, ang ganda nito. Tama yung mind of Christ. Transforming mind. Ang sabi po, para malaman kung ano ang gusto niya. Alam niyo po ang problema natin kung bakit hindi tayo magkaroon ng mind of Christ? Yung gusto lagi natin, ang gusto nating mangyari. Wala na naman kausap din eh. Amen. Amen. O may kausap ako. Sabi doon, para malaman niyo kung ano ang gusto niya. Hindi natin inaalam ang gusto niya. Anong gusto ni Lord? I remember when I preach, sabi ko, may isang bagay na gusto mo pero hindi mabuti sa'yo. Tama po ba? May mga bagay sa buhay natin na gusto nating gawin pero hindi pala mabuti. Gusto mong kumain ng lechon, ay pagkakatapos naman na nataas ang BP mo, ay hindi mabuti. Gusto mong kumain lagi ng munggo, may kasama pang nuts. Diba? Ay, alam mo namang hindi mabuti, nataas ang iyo nasakit yung arthritis mo. Nagigets niyo po? Kung ano ang gusto niya, yung mabuti. At ano pong pangalawa, yung nagpapasaya sa Kanya. Alam mo po, malimit sa atin, ang hinahanap natin, yung magpapasaya sa atin. Ay, ako lang pala. Pasensya na, sinasama ko kayo. Sinasama ko kayo. Kayo pala naman ang inyong ginagawa ay pagpapasaya sa Panginoon. Amen. Amen. Ito po yung usapang pamilya tayo ngayon, no? Yung nagpapasaya sa Kanya. Tama po ba? Kaya kung if you want that your mind will be the mind of Christ, lagi mong intensyon ay ano ba ang magpapasaya sa Diyos? Kaya kung alam mo yung nagpapasaya sa Diyos, I tell you, your mind is like the mind of Christ. Amen. At the next po ay yung perfect. Okay? So, how to have the mind of Christ? Una po, walk in humility. Lumakad daw tayo ng mapagpakumbaba. Alam niyo po, ang mind of Christ is a humble mind. At Jesus did not cling the status of position or pride. Alam niyo po bang si Jesus, hindi po siya naghahangad ng posisyon. Isipin niyo po nung siya po'y ipinanganak, noong siya po'y ipapanganak ni Mary, hindi siya naghangad ng magandang hospital. Saan po siya? Sa sabsaban. Amen? Which is pwede siyang mag-demand. Because naando siya sa posisyon na siya'y anak ng Ama. But Jesus walked in humility. Basahin po natin ng Philippians chapter 2, verses 6 to 8. Sabi doon, nasa Kanya ang nature ng pagiging Diyos. Pero hindi Niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Alam niyo po yung nasa Kanya ang pagiging Diyos, pero hindi Niya po hinayaan na pagpilitan ang sarili na doon siya pumosisyon sa posisyon ng Diyos. Verse 7, instead, give up Niya lahat ng meron siya. Wow. Sino po dito gusto niyang i-give up ang lahat ng meron sa Kanya para sabing, Lord, I humble enough para sabing itong lahat ng meron ako, lahat ng pangit sa buhay ko, gusto kong ibigay sa iyo. Alam niyo po si Jesus Christ, give up Niya lahat ng meron siya. Hello. May kausap po ako. At namuhay na isang alipin. Isipin niyo po, pwede siyang mamuhay na bilang Diyos. Pero hinayaan niyang i-give up ang lahat para lang ipakita ang pagiging mapagpakumbaba. Ipinanganak siyang bilang tao at nang maging tao siya, ano pong sabi doon?
Verse 8, dahil dito nilagay siya ng Diyos sa pinaka't mataas na pwesto at binigay sa kanyang pangalang pinakamataas sa lahat. Isipin niyo po, every time you give up, yung nagsusurrender ka ng buhay, lahat ng kabuuan na meron ka, anong sabi dito? Nung si Jesus Christ, nag-give up lahat ng meron sa Kanya, grabe, si Lord mismo ang nagtaas sa Kanya. Nakukuha niyo po ako. Alam niyo po, if you have the mind of Christ, you always walk with humbleness. At kapag nakita ng Diyos yan, I tell you, ilalagay ka ng Diyos sa tamang posisyon na dapat ay sa'yo. Sino pong gusto nun? Amen. So how to have the mind of Christ? Paano ba magkaroon ng mind of Christ? Una po, sabi doon, walk in humility. Pangalawa, think in love and compassion. Mag-isip daw tayo at lagi tayong ang isip daw dapat lagi natin ay magmahal at maging maawain. Tanong po, si Jesus Christ po ba, ugali niya po bang maging mapagmahal? Ugali niya po bang magpagpatawad? Mawain po ba si Jesus? Yes, mawain si Jesus Christ. At alam niyo po ba, ganun din po, if we have the mind of Christ, this year God wants us to think in love and compassion. Amen? Dati pag ang kapitbahay mo ay madamot, anong sabi mo? Ay kung madamot, kay madamot din ako. Tama po ba? Oo, tanong. Nako, tutoy, gusto ko ikinasimbat, ikaw lang lagi ang kausap ko. Kayo'y daig na daig ng bata. Tutoy, ako'y tuwan-tuwa sa imam, may lumapit ka sa akin, bibigyan ka ng 1,000 city mila. Ha? Lalapit ka sa akin, ha? At dahil dyan, mayroong kas blessing sa akin. Boy, yung iba gusto, at ang bilis ng application ng anak ko. Ang bilis ng application. Natutuwa ako. Dalawa na natutuwa ako sa inyong dalawa. Pero anak, nauna siya eh. Tagal-tagal mo kasi. So, amen. Think in love and compassion. Alam niyo po bang si Jesus Christ, never niya sinasabi kapag masama ang ugali at yung mga taong pinupuntahan niya, sinasarduhan siya, o hindi siya pinapansin, o tinututya siya, never niya sinasabi sa kanya pong sarili, pagdating ng araw, pag dumaan kayo sa amin, sinasabi ko sa iyo. Si Jesus Christ, never niya yun naisip sa kanyang puso. Bakit? Yun ang mindset ni Jesus Christ, ang isip ni Jesus Christ, laging magmahal, laging mahalin, laging abutin, laging kaawaan. Amen. Ay pag minsan tayo, guys, anong sabi natin? Nakakaapat na yan. Yung pag nakalima pa, huwag ka nang dadaan sa amin. Amen. Walang hangganan ng pag-ibig ni Jesus. Kaya if we have the mind of Christ, we always think in love and compassion. Tingnan natin yung Matthew 9:36. Sabi doon, nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin para mga tupan na walang shepherd. Isipin niyo po, si Jesus Christ, makita niya ang maraming tao, sobrang naawa siya. Grabe yung compassion niya. Alam niyo po si Jesus, hindi niya nakikita ay ang problema. Ang nakikita niya ay ang habag at pangangailangan ng iba. This year, 2026, God wants us na magkaroon tayo ng mind of Christ. Yung tayo ay iisipin natin ay kung paano natin aabutin ang marami, ang ating pamilya sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hello, tayo po si Jesus, si Zacchaeus. Sino po nakakalam ng kwento ni Zacchaeus? O, Daddy Arman, nakita natin yung puno ng sikomoro. Yeah. Nasa tabing highway, hindi po namin nalapitan yung puno ng sikomoro. Doon po umakyat si Zacchaeus. Anong sabi po ng mga tao? Hindi naman si Jesus ang nag-judge tama po ba? Hindi si Lord ang naghusga. Anong sabi ng mga tao? Tingnan mo yung si Jesus. Kasalo ang makasalanan at pumasok pa sa bahay. Tama po ba? Sino nag-judge? Tao. Pero si Jesus Christ never. Kasi yun ang mind niya. Ang mind niya to think in love and have compassion. Hindi niya iniisip kung makasalanan ng tao. Si Zacchaeus, isa pong makasalanan, hindi hinusgahan ng Diyos. Kung tutuusin, pwede pong husgahan ng Panginoon. Bakit? He is perfect God. Pwede siyang manghusga kasi siya ay perfectong Diyos. Pero si Zacchaeus, isipin niyo po ha,
mayaman, umakyat sa puno ng bayabas. Grabe ang pagiging humble ni Zacchaeus. Yun ang nakita ng Lord hindi yung kasalanan ni Zacchaeus. Alam niyo po yung taong yon, nung nakita ng Panginoong Jesus, hindi siya ginudge ng Panginoon, naranasan niya po ang restoration. Amen? Hindi siya hinusgahan dahil nakita ng Panginoon yung kapakumbabaan ni Zacchaeus. At nakita din ni Zacchaeus ang pagiging mapagmahal at mawain ng Panginoon. Alam niyo po ba, si Zacchaeus ay hinusgahan ng tao, pero si Zacchaeus ay nirestore ng Diyos. Bakit? Nagkaroon siya ng mind of Christ. Nakita ni Jesus Christ yung pag-ibig at kapakumbabaan ni Zacchaeus. May kausap po ako. Next po, how to have the mind of Christ? Una, walk in humility. Pangalawa po, ayan, sabi mo sa katabi mo, I love you. Oh, di ba? Hindi pag sinasabi mo lang naawa ka dahil, alam niyo po, palagi ko po yung ginagawa pag may nakita akong nakakaawa naman talaga Amen po ba? Pero wag na natin pong hintayin ba pag lagi nakakaramdam tayo ng awa. If you love those people, abutin natin sila. Amen? Amen po ba? Ano pong sunod? How to have the mind of Christ? Next po, Jesus Spirit-led, not emotions-led. Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay lead by the Holy Spirit and not our emotion. Alam niyo po ang mind of Christ, laging guided by the Holy Spirit. Kaya nawawala ang takot, nawawala ang galit, nawawala yung pagiging nagkakaroon ng sama ng loob. Kasi po tayo ay filled by the Holy Spirit. And if you want na magkaroon ng mind of Christ, ang gusto ng Diyos, kailangan ikaw ay led by the Holy Spirit and not your emotion. Amen. Si Jesus po, nung siya po ay ipapako sa cross at tutuksuin, hindi po siya emotional led. Siya po ay spirit led. Bakit po? Sabi sa Luke chapter 4 verse 1. Bumalik si Jesus mula sa Jordan. Sabi doon, bumalik si Jesus mula sa Jordan ng puno ng Holy Spirit at dinala siya ng Spirito sa desert. Ano pong sabi doon? Bumalik si Jesus mula sa Jordan, punong-puno ni Holy Spirit. At alam niyo po ba yung kwento na siya ay nasa desert? Siya po ay tinukso. Alala niyo yung kwentong yon? Luke 4, chapter 4 po yun. Yung sabi ni Jesus, sabi ng demonyo, kung talagang sasamahan ka ng Diyos, o gawin mong tinapay ito, batong ito. Yun po yung kwento. At kung talagang ikay sinasamahan ng Diyos, tumalon ka dito. Yun yung kwento sa Luke chapter 4. Pero alam niyo po, bakit hindi nagawa ni Jesus at hindi niya pinatulan? Siya ay puspos ng banal na spirito. Those na gustong maging mind of Christ, kailangan puspos. Sabihin mo sa katabi mo, ano ka, puspos o kapos? Ano sabi? Ayan. Pag puspos, kaya mo mapagtagumpayan, you are not led by your emotions. Pag nakakaramdam ka, alam niyo po ang mga Christ-likeness, kapag filled ka ni Holy Spirit, kahit kagalit-galit, ay kumakalma. Amen? May anak kang makulit, ang bait-bait talaga ng anak ko. Pero gigil na, ano? Amen? Amen po ba? Kapag may tukso dyan, may temptation because you are filled by the Holy Spirit and not your emotion, kaya mo mapagtagumpayan. Ganun pong ginawa ni Jesus Christ. Alam niyo po, tinutulungan tayo ng banal na Spiritong gumawa ng tamang desisyon kahit emotional ang sitwasyon. Ulitin ko po. Tinutulungan tayo ng banal na Spirito na gumawa ng tamang desisyon. Kaya di ba sabi nung iba, pag ikaw ay masaya at ikay galit at ikay sobrang lungkot o anong emosyon mo na sobra, huwag kang magdidesisyon. Tama po ba? Kailangan, pero alam mo, pag ikaw ay puspos, nasa iyo si Lord, si Holy Spirit, gagawa ka ng tamang desisyon kahit po emotional ang iyong sitwasyon. Bakit?
ituturo sa'yo ni Holy Spirit ang dapat mong gawin. Amen. Basahin natin ang Roma chapter 8 verse 6. Sige nga po, basahin nyo. 1, 2, 3, go. Laksa-laksan nyo ho at baka may tatamaan. 1, 2, 3, go. Amen. Hindi saan daw po hindi natutuwa si Lord. Sinusunod ang sarili. Tama po ba? Ayaw ng Diyos na tayo po ang nasusunod. Lagi ka na lang takot, lagi ka na lang nega, lagi ka na lang nag-iisip, lagi na lang ang sabi mo, bahala na, lagi na lang ikaw ang nasusunod. Amen? Ang gusto po ng Diyos, natutuwa siya sa mga taong sinusunod ay ang Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay may Espiritu, may Holy Spirit, kaya mo po na gawin ang isang bagay na makakabuti at ma-identify that you are. Meron kang mind of Christ. Amen? Colossians chapter 3 verse 2. Isipin niyo ang mga bagay na nasa langit at huwag yung mga bagay na nasa lupa. Lagi daw nating, pag tayo may gagawin, para i-lead tayo ni Holy Spirit, mapuspos tayo, lagi daw isipin natin yung mga bagay na nasa langit. Huwag yung mga bagay na nasa lupa. Alam ko pong mahirap isipin na nasa lupa tayo, tapos iisipin natin yung nasa langit. But if you are filled, you are connected to the Holy Spirit, madali mong ma-identify, ito ba ay gawa ng Diyos? Ito ba ay pagsama ng Diyos? Ito ba ay makabubuti sa akin at hindi? Tama po ba? Kaya gusto ng Diyos maging kawangis tayo para makonect natin ang sarili, para magawa natin ang tama at makabubuti para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So, last po, how to move in Christ-likeness. Ang una po ay, have the mind of Christ. Alam mo, ito lang ang battle ng tao yung isip. Narito po ang battle ng tao sa isip. Kaya if you walk in humility, if you think in love and compassion like Jesus, nako, sasabihin ko sa inyo, wala na pong magnanakaw, wala na pong masungit, wala na pong mag-iinarte. Bakit? Aabutin natin Amen? Wala na pong mag-iisip ng pagnanakaw. Bakit? Naramdaman na lang sila ay mahal. Naramdaman sila ay tayo nahabag sa kanila, naawa sa kanila. Kapag may kailangan na ating kapitbahay, kaya nating abutan, bigyan. Tama po ba? Wala na magiging magnanakaw. Amen. Amen. Totoy, nalilimutan mo na. Mababawi ko yung bibigay ko sa iyo. Alam mo naman ikaw nga. Amen. Ayan! Sinasabi ko na, talagang porsigido. Dapat hanggang mamaya yan, B. Okay? So, ang sarap po. Amen? Yan lang naman po ang problema natin Yung magkaroon ka ng pag-iisip na hindi pag-iisip ng Diyos, laging ang isip natin makalamang. Tama po ba? Pag hindi isip natin isip ni Kristo, laging isip natin yung makapagpapasaya sa atin. Tama po. Pag hindi natin isip yung isip ng Diyos, laging isip natin, uunahin ko muna ang sarili ko bago iba. Pero si Lord hindi Ang mind ni Christ, lahat aabutin. Tama po ba? Tama po ba? So number 2 po, how to move in Christ-likeness, have the mind of Christ. Number 2, live with integrity. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Alam niyo po, ang integridad ay isang bagay na ginagawa kahit walang nakakakita, ganun ka pa rin. Amen. Ang integridad po ay kapag pareho ka sa harap at likod ng mga tao. Amen po ba? And you know, Jesus Christ, grabe po, siyang siya. Siya ay Diyos na kailanman ay hindi nagkasala. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22, sabi doon, 1 Peter 2:22. Sabi po doon, wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungaling. O itanong mo nga sa katabi mo, kailan ka nagsinungaling? Ang galing ni Lord, no? Wala siyang kasalanan. Kaya alam niyo po, hindi pwedeng i-judge ka ng katabi mo kasi nagkakasala yan. Tama. But, kapag si Lord ang naghusga, pero hindi ginagawa ni Lord yun Ang totoo, siya ang deserve na manghusga sa atin kasi siya ay perfect na Diyos.
At never siya nagsinungaling. Tama po ba? So we need to work out this year. Alam mo niyo po ba, ngayong taong ito, grabe, kung ikaw ay nag-struggle for how many years ng prayer request ay hindi nagiging granted, pag ngayon po nakamove tayo in Christ-likeness, I tell you, wala pa pong kalahating taon, the Lord grant all your prayers. Bakit? Nakikita si Kristo sa buhay mo. Minsan tayo struggling sa maraming bagay, pero kung bakit hindi pala ibinibigay ng Diyos, hindi ayos ang ating pagkatao, hindi kita at hindi nakikita ang Diyos sa buhay natin. Bakit ko pa naman ibibigay, alam mo yun, ba't ko pa naman ibibigay ang isang bagay sa iyo kung mapapahiya ang pangalan ko? Amen. But this year, just move in Christ-likeness. Kapag nagawa natin yon, I tell you, kung ano yung hinihiling mo, ibibigay ng Diyos. Bakit? Mag-glorify ang kanyang pangalan sa buhay mo. Tingnan natin, ano ba ang katangian ng may integrity si Jesus? Sabi doon, wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungaling. O, basahin natin yung 23. 1, 2, 3, go. Nung nilait siya, hindi siya gumante. O, sino ditong nilait? Tapos sabi niya, kala mo naman sino din, maganda. Hello? Pero si Jesus, nung nilait siya, hindi siya gumante. Sabi sa iyo, kakapal-kapal ng labi. Sabi niya, ikaw naman, pisingkit ang mata. Wala ba, ang mga Pilipino lagi may sagot. Amen. Tutoy, tayo lang pala, Amen. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti siya sa mga nagpahirap sa kanya. Grabe po yung integrity ni Jesus. Grabe kung ano ang meron si Jesus. Instead, nagtiwala siya sa Diyos na makatarungan na judge. 24. Sabi 24, pinasan ni Christ doon sa cross ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo yung ginagawa kung ano ang tama. Dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Ganun po katindi ng integridad ni Jesus. Sabi ko nga, kung ikaw'y magpapakababa at hindi mo gagawin ng isang bagay na ayaw ng Diyos because you want to preserve your integrity as a Christian, gagawin mo po Tama po ba? Tama po ba? Hello? Ngayong taong pong ito, ipakita mo that you are a Christian. Ipakita mo that you have Jesus in your heart. The way you act, the way you live, the way you walk, the way you speak. Ipakita mo na mayroon kang integridad na Kristiyano. Sino pong gusto nun? Sino pong gusto nun? Yung hindi mapupulaan ang Diyos mo kapag nagsalita ka. Yung hindi mapupulaan ng Diyos mo kapag may ginawa ka dahil alam mo ito ay kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, ang Christian faith is not proven by what we say on Sunday. Alam niyo po, ang proven and tested na nagwo-walk as a Christian with faith, as a Christ-likeness, kahit Monday to Saturday, yun pa rin ang ginagawa mo, kamukha mo pa rin si Kristo. Hello? Hello? Hindi yung pag nakita ka ng Monday, uma-attend ba yun? Born again pala yun. Oh. Akala ko'y wag na, baka online tayo Hello? Matagal ka na palang born again. Yes, ka na, attend. Sa taas ng shell. May kausap po ako. Alam niyo po, ang sarap na every Monday, every day, may makakamit sa'yo, kahit saan ka naroon, kahit saan kang lugar. Alam mo, sasabihin dahil wala kang ginagawa. Ikaw ay kabait-bait. Alam mo, yung sila ay sayang-saya, pero yung saya nila ay pang mundo. Hoy, hindi, pasensya na kayo. Born again ka, no? Tama ga? Lagi po ang tinatanong kung born again ka. Hindi na iba. Hindi ibang tama maga. Hindi sinasabi, kaya pala nag-iglesia ka. Tama. Laging born again. Laging born again.
Talaga naman hindi naiintindihan. Napakalaki ng difference lagi nila sa atin. Ibang-iba lagi ang mindset nila sa atin. Tama po ba? Kaya pag nalaman nila, born again ka. Iba naman yun. Nagigets niyo po ako? Hindi sila ganun sa ibang religion. Only the Christian. Gets niyo? Only the Christian. May kausap po ako. Tanong po, kumusta po ang intimacy mo kay Lord? Kasi lalim din ba ng Lunes hanggang Sabado ang intimacy mo? Kumusta yung personal devotion mo? Kasi si Jesus Christ, kahit wala siyang kasamang disciple, grabe po yung integrity niya. He prayed 3 a.m. Pumupunta pa sa bundok. Tanungin ko po kayo, kumusta ang personal devotion mo? Yung nag-iisa ka, nakakapagbasa ka pa rin ba ng Biblia? Wow. Amen. Kumusta po yung prayer life mo? Kasing lakas din ba ng prayer mo kapag may kasama kang iba? Hello? It's very basic. You know, it's very basic. Kanina pong umaga, sabi ko kanina, why I preach this kind of preaching? Ano niyo po? Gusto ko po, solid, pupuntang langit ang JE1 family. Taas yung gustong maiwan. At hindi ko na itutuloy, tapos na tayo. Why? Wala pong makakapagsabi nito, malibang sabihin ng pastor mo. And I want you to know, this year is a year of Christ-likeness. Tapusin mo na yung kadami mo pang agendang iba-iba na alam mong nasasaktan si Lord sa puso mo at sa buhay mo. Amen? Amen po ba? It's about time na maging straight tayo as a Christian para malaman nila na talagang tayo ay kilala si Lord. Pag sinabi kasing Christian, I am nothing without Christ. And you are not a Christian kung ginagawa mo isang bagay, hindi kasama si Lord. Amen. Amen po ba? So Christ-likeness is not produced by imitation alone, but by intimacy with Christ. Hindi basta gayahin si Lord, pero ilaliman natin ang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya napansin niyo po, ang taong may prayer, may devotion, nababagong mabilis ang buhay. Amen? Iba po, iba. Subukan ho nyo. Iba ho yung may lalim na intimacy sa relasyon sa Panginoon. Doon nagkakaroon ng matinding pagbabago. Basahin natin ang John 18:20. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go! Sa mga synagogues at sa temple, wala akong, sabihin mo sa katabi mo, wala akong tinatago. O, dali, sabihin mo, ulitin mo, wala akong tinatago. Tingin ho kayo sa akin. Alam niyo, sabi po ni Bishop Art, this year, kapag hindi ka pa naging totoo, at meron ka pang itinatago, ilalantad ka ng Diyos at mapapahiya ka. I remember that preaching of Bishop Art. Kaya wag mo na daw hayaan na yung tinatago mo na hindi kamatch ng katulad ng ginagawa ni Kristo. Wag mo nang hayaang malantad pa at mapahiya ka. Ang sabi doon ay, tapusin mo na, itigil mo na, isurrender mo na para makita si Kristo sa iyong buhay. Amen. May kausap po ako. So character is revealed when no one is watching. So ang Christ-likeness, kahit walang nakakakita, nare-reveal kung sino yung pag-uugali mo. Kaya kung ikaw ay may mind of Christ, may integrity like Christ, kahit solo ka, nare-reveal ang tunay na ugali at pagkatao ng isang tao. So live as if God is always watching because He is. Mabuhay daw tayo at mamuhay tayo na parang ang Diyos ay laging nanonood at talaga naman, pinanonood tayo ng Diyos. Amen? Amen? Ako, wala akong alam sa inyo. I don't know your everyday, no? Pero alam niyo po, mas mahirap pag sila na nakakakita eh. Tama po ba? And God gave me that kind of spirit na i-share sa inyo na wag na nating hayaang malantad at maipakita pa ang kamalian tinatago natin. It's about time to move in Christ-likeness. Amen po ba? O, ang ganda po nito, Proverbs 10:9. Matatapos na ako. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Whoever walks in integrity, walks
securely. Aba, yung daw taong lumalakad ng may integridad, sila daw po yung makakalakad na secured. Kaya pala, may kwento ako ha. Ano na may kwentong hindi ko pa alam, pero base sa mga nakwento ko. Alam mo yon, yung mga taong may ginagawa sa loob ng kwarto, subukan mong nanay at tatay pumasok, kabado. Tama. Ay, mali pala. Amen. Kasi sa loob ng kwarto, dyan maraming nangyayari. Kapag nag-iisa ka, amen. There's a media, there's everything. Alam niyo, yung whoever walks in integrity, walks securely. Kaya minsan, yung buhay natin, kapag tayo ay, alam mo yung pag may tinatago, kabado, nininervyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala akong tinatago. Amen. Hi. Hello. Amen po ba? Sabi doon, safe ang buhay ng taong tapat ang pamumuhay. Pero mahuhuli ang nagsisinungaling. Oy, lagot tayo. Sino pong gusto itong hindi mahuli dahil totoo naman ang ginagawa niya? Last po, how to live with integrity? Submit to God's will. If you want to have a mind Christ-likeness, una, ang sabi po doon, have the mind of Christ and live with integrity. Sa live of integrity, gusto ng Lord, submit to God's will. Not your will, but yours be done. Alam niyo po si Jesus Christ, isinagmit niya po ang kalooban ay sa Panginoon. Pwede naman sabihin niyang, wag akong mamatay sa cross. Ilayo mo ako sa sarong ito. Pwedeng gawin, ay, hindi ko gagawin ito. Pero alam sabi ni Jesus, masunod ang kanyang kalooban. The mind of Christ is fully surrendered to God, to God's will, even with its uncomfortable. Si Jesus Christ po hindi komportable na mamatay sa cross. Pero dahil yun ang kalooban. O saan yung nakakalam ng kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego? Saan po siya itatapon? Saan po? Sa pugon. Si Daniel, saan siya itatapon? Sa lion's den, di ba? Pero ano pong sabi? Okay lang. Bakit? Kasi they obey to God's will. Kahit pa sa pugon at leon, ang sabi nila, that is the safety place na meron sila. Dahil alam nilang hindi sila iiwan at pababayaan ng Diyos. Alam niyo, sometimes, may mga crucial like Jesus Christ. When He died on the cross, crucial ang sundin ang kalooban ng Ama. Pero bakit niya ginawa yung kahit mahirap, kahit may crucial, it's full of pain. Bakit niya po ginawa? That's the will of God. The mind of Christ, ito po yung mga taong fully surrendered into God's will kahit po hindi kahit hindi komportable. Kahit hindi komportable sa iyo. Sabi po ni Billy Graham, the safest place to be is in the will of God. Ang pinaka-safe na place daw po ay ang kalooban ng Diyos. Kaya kung kalooban ng Diyos na may i-give up ka, safety place yan. Kung merong sinabi sa inyo, Lord, itigil mo, that is the will of God, safe place yan. Bakit? May inihandang mas maganda ang Panginoon. So choose integrity over convenience. Piliin natin ang tama kaysa madali. Tama po ba? Tama po ba? Sino po dito gusto niyang maipakita na totoo siya ay Kristiyano, kilala si Kristo ngayong taong ito? Amen? Tapos na po ang pagiging Kristiyano na hindi lumalakad na kamukha ni Kristo. Amen? Ipakita natin sa isip, sa salita at sa gawa that we have Jesus, that we are moved in Christ likeness. Huwag tayo katulad ng isang tao, no? Kapag pumasok sa church, ang mag-anak, kumakain. Yung mag-anak, sabi nung tatay, aring si pastor, pagkakatagal mag-preach, tapos, napakabaduy pa ng suot. Ito na, nung pumasok na ng church, magic door yung church Psst! Sumalubong si pastor. Pastor, yan, ang ganda po ng suot mo.
bagay na bagay ho sa iyo. At tapos nung linggo ho, ako'y blessed na blessed sa preaching mo. Lumabas na naman si kuya at umuwi ng bahay. Yan o si pastor, hindi na natuto. Mahaba pa rin ang preaching. Ano pong ibig kong sabihin? Huwag gawing magic tour ang simbahan. Move in Christ likeness. If you are holy in this church, if you are holy inside the church, please, let your life be holy on Monday to Saturday. Amen. Sabi sa Ezekiel, you are accountable kapag hindi mo sinabi ang mali. Hindi mo binanggit sa tao. Hindi na po ako accountable. Pag dumating ang panahon, husgahan tayo ng Diyos at hindi ko na isama sa langit. Hindi ko na pananagutan. Because today is the right time to surrender it to the Lord. Dahil gusto ng Diyos, yung buhay mo'y maging mukha at katulad niya. Amen. Amen. Kung merong simbahan na tinotolerate ang iyong pagiging Kristiyano, dito sa simbahang ito, gusto kong sabihin sa iyo, ang buhay mo'y papunta kay Kristo at hindi sa buhay at ugali ng mundo. Amen. Wala na po yata akong kakampi, Lord, dito. Andyan pa kayo? Sabi nga ng mga matatanda, no? Ay, sino ba ang matatanda? Ay, sabi ng mga magulang, sino ba ang magtutuwid? Walang iba, kundi yung nagmamahal sa iyo. And I love you all. I want everybody facing the heaven and you will say, wow, ito sinasabi ni Rev, puntang langit ang taong tama ang buhay. So sabihin mo sa katabi mo, para pagdating ng panahon, kita na lang tayo. Amen. Amen. Naku, talagang ayaw. Siya, dito na lang kayo. Amen. Amen. Kasi, hindi po tayo dito, taga rito. We are citizenship in heaven. So this is my challenge. Choose to be holy. Let your mind be guided by the Holy Spirit. And let your action reflect your faith. Kung nagmo-move in faith ka, hindi dapat na nabubuhay ka lang ng may pananampalataya. Pero mabuhay ka ng mayroong wangis at tulad ni Kristo. Alam niyo po, hindi naman mapapahiya ang pangalan mo eh. If you are a Christian, if you know Jesus Christ, if you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi naman ikaw ang mapapahiya eh. Ang Diyos mong pinaglilingkuran. But today, this afternoon, it's about time to stand at magkaroon ka ng malaking kumpiyansa na, Lord, I choose to be holy. Maaring meron po dito, katagal-tagal mo ng Kristiyano, no? Until now, yung pa rin ang kailangan mong isurrender. Maring meron po dito, walang ibang nakakaalam ng ginagawa mo. Ako po, hindi ko alam ang everyday life mo, no? When you are alone in your private room, sabi nga dito, nalimutan ko sabihin eh. Ang live in integrity, you are the same in public and private. Kapag nasa private room ka, nasa public ka, pareho ka. Amen? Kung sino ka, sa loob ng simbahan, sa labas, yun ka. Amen? Mga anak, hindi ko kayo mamamonitor araw-araw na inyo pong ginagawa. Pero ang pinakamasakit noon, pag si Jesus ang nakakita ng iyong ginagawa na hindi mo maipakitang may Kristo ka sa puso. It's only a reminder. The church, when you hear the word of God, it's only a reminder. But you are the one na pipili kung ito'y gagawin mo o hindi. Amen? Kasi yun eh. Pero I wanna tell you, this afternoon, there's a breakthrough in your 2026 kapag nag-move ka in Christ likeness. Bakit? Ibibigay ko ito kay Erwin. Why? Nakikita ko ang itsura ko sa kanya, nakikita ko yung buhay ko sa kanya. Pag binigay ko sa kanya ang pabor, binigay ko sa kanya ang breakthrough,
Hindi niya ako ipapahiya kasi nakikita ko yung hitsura ko sa Kanya. Nakikita ko yung buhay ko sa Kanya. Nakukuha niyo po ako? Hindi mahirapan ng Diyos ibigay ang isang bagay sa buhay mo kung alam niyang madadala ito at mapupunta sa pagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Kung may mga bagay sa buhay natin, parang ang tagal-tagal ng panalangin, parang ang tagal-tagal ng proseso, kailangan ng Diyos na makita sa iyo ang wangis niya sa buhay mo. I want you to stand up. Habang nakapikit ka po, gusto kong maging totoo ka sa paningin at sa harapan ng Diyos. Again, I don't know you. Hindi kita ganun kakilala from Monday to Saturday. From everyday life mo. But there is God, may isang Diyos. Hindi mo man sabing, Lord, i-monitor mo ako. Kilala ka niya. Alam mo yun, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, kilala ka na niya. Ganun ka ka-special. Ganun ka kakilala ng Panginoon. At habang nakapikit ka, it's about time maging totoo ka sa Diyos. Kung may dapat kang aminin, kung may dapat kang isurrender para mapili mo ang kabanalan, do it. Kung meron dito, you have past experiences. Until now, you never say it at hindi mo kinonfess. Parang binaliwala mo na lang. Yung alam mo yun, inatsapwera mo na kasi wala naman nakakaalam. Wala namang nakakakita. Wala namang nakakaalam kung ano yung ginagawa ko. Binaliwala mo. At sabi mo, itong 2026, ako'y tutuloy na. Ako'y magpapakatotoo na. Aayusin ko na yung buhay ko. Pero alam mo, may baklad ka pala sa past experiences mo. Na yun ang hinuhold ni Satan para hindi ka makalakad ng may kabanalan, ng mayroong kahawig at katulad ni Kristo. Habang nakapikit ka, hindi kita iistorbohin, no? Habang nakapikit ka, it's about time to surrender it and to say, Lord, sorry. Humihingi po ako ng tawad sa paulit-ulit kong pagkakamali. Sa paulit-ulit kong pagtalikod, sa paulit-ulit kong pagbabalik sa mga bagay na ayaw mo, sa paulit-ulit na napapahiya ka kahit hindi nila alam, pero alam mo. Panginoon, patawad po itong labing ito kung anong iniimik pag iba ang kasama. Lord, sorry po, itong kamay na ito, iba ang ginagawa kapag nag-iisa na. Itong matang ito, kung ano na yung napapanood at hindi na nakikita, ay ang gusto mo. I don't know. But I want you to be honest today. Because today is the day that God wants us you to move in His likeness. In Christ's likeness. I know that you are struggling for many things. Pero itong ngayong oras na ito, kung aaminin mo sa Diyos at pipiliin mo ang ayusin ka ng Diyos at makita si Kristo sa buhay mo. Alam mo, sinasabi ko ngayong taong ito, hindi pa natatapos ang 3 buwan, be-breakthrough ka.
may matinding mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahang inihanda ng Diyos sa buhay mo. I don't know what God wants you to surrender. Hindi ko po alam. If it is character, ugali, bisyo, I don't know. Addiction, the way you speak, kung paano ka mag-isip, you are always doubtful, lagi kang takot, surrender it to the Lord. Alam niyo pa, pag nagsama ang faith at saka Christ-likeness, wow! 2026 is the year of God in your life. Is the year of moving ng matinding kilos ng Diyos. At kung gagawin mo ito, I want you to lift up your hands and say this and sing this song as your prayer ng puso mo. Ikaw, between God and you, between you and God, surrender it to the Lord. Purify my heart, let it be as gold and precious silver. Purify my heart. Come on, just surrender it to the Lord. Let it be as gold. Purify my heart. Let it be as gold. Kung ang gusto mong isurrender, Lord, sorry po, Kristiyano na ako, hindi pa ako nananalangin. Kristiyano na ako, hindi pa ako nagbabasa ng Bible. Surrender it to the Lord. Refiner's fire. My heart's one desire, it's to be in holy, set apart for you, Lord. I choose to be. Come on, I want you to surrender it to the Lord. Hayaan mo ikaw maging spirit-led and not your emotional-led. My Master, ready to do your will. I choose to be holy. I don't know you, but God knows you. But God knows you. Kung ano ang kilala at alam ng Diyos, gusto kong isuko mo ngayong oras na to. Between you and God. Ready to do your will. I choose to be holy. Choose to be. Oh God. Lord, touch your people right now. Touch your people right now, God. Kung ano yung hindi mo kalooban, hayaan mong tulungan silang isuko sa'yo, ibigay sa'yo. Samahan mo sila, Panginoon, na maging tulad mo sa kanilang paglakad, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang ginagawa araw-araw. They will choose to be holy. Holy
on, say it, Refiner's Fire! Refiner's Fire! Come on, say God! My heart's one desire, it's to be yours. In holy, set apart for you, Lord. I choose to be in holy, set apart for you, my Master, ready to do. Itaas mo yung mataas sa kamay. Sabi mo, Refiner's Fire. Sabi mo kay Lord, Refiner's Fire. Woo! I feel the Spirit of God in your heart. Tuwang-tuwa ang Diyos ngayon nang makitang nagbigay at nag-surrender ka ng mga bagay na ayaw niya sa'yo. I choose to be, come on, choose to be holy. Piliin mong makapiling at makasama ang breakthrough ng Diyos sa taong ito. Kasi ang nakikita sa iyo ay ang kawangis at pagkakatulad ni Kristo araw-araw sa buhay mo. Come on, with all of your heart, ibulong mo kay Lord. I choose to be. Lord, that's my prayer today. Let our hearts be your heart. Let our mind be your mind, Lord. Let our will be your will. Let our obedience will be your obedience, God. Set apart for you, Master. Pwede bang ilagay mo yung iyong kanang kamay sa iyong puso? Sabi mo, Refiner's Fire. Refiner's Fire. Wow. I want you to feel His Spirit. The Spirit of God in your heart. Ooh. Just to be Huwag mong hahayaan nang gagawin mo hindi parating papuntang langit. Just choose to be holy. Huwag mong hahayaan bawat isip at galaw ng kamay mo hindi papuntang langit. Sa iyong tinig lang, sabi mo, Refiner's Fire. Sabi mo, wow, thank you, Lord. It's to be. I feel the Spirit of God in your heart. The best gift that is in God's holiness. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. For the last time, I choose to be. I choose to be in holy, set apart for you, Lord. I choose to be. Lord, I present to you your sons and daughter here, presenting, walking
into your likeness, oh God. And ready to do your will. Come on, just say it to Jesus. I'm ready and ready to do your. Come on, that's your promise. From today to Monday until Saturday, your will. You're ready to do your will. Ready to. Come on. Convince yourself that you are ready to do your will. You are convincing that you are ready to do His will. Ready to do your. Be proud that you are ready to do His will. Ready to do your. Just declare in your heart. Ready to do your will. Oh, ready to do your will. 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 In 1 minute, hayaan mo magkaroon ka ng isang panalangin. Panalangin na nais mong mula ngayon ay gusto mo lakaran ng kabanalan ng Diyos sa iyong buhay. Come on, I want you to pray in 1 minute. A prayer of being like Jesus sa araw-araw ng iyong buhay. Kung ang prayer mo, Lord, samahan mo ako ha, pag ako po'y nagsasalita. Samahan mo po ako pag ako'y nasa loob na ng kwarto ko. Samahan mo po ako pag ako'y nasa ibang kasama na. Samahan mo pag ako'y may mga tukso. Samahan mo po ako sa mga bagay na gusto ko mabigyan ka ng kaluwalhatian. I want you to pray. J1 Lukban, this is the promise of God to you. In Proverbs, when you walk in integrity, you will walk securely. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kapag lumakad ka ng mayroong integridad, lalakad ka ng punong-puno ng security sa buhay. All aspect of your life will be secured. Pangako ng Diyos yan sa buhay mo. We thank you so much, Lord. We want to receive it today. And this is our prayer. Lord, na lahat na nasa online, I don't know the situation. I don't know kung ano yung sinurrender nila. Ang aking pong panalangin, samahan mo po sila. At ang aking dalangin, Panginoon, magawa nila ang tulad ng ginagawa mo araw-araw. Samahan mo sila upang mapagtagumpayan nila ang lumakad na kasama ka, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po na binibigay lahat ng papuri at pagsamba. Ito pong aming panalangin. Tayo po lahat ay pumalakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord.